Pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghigpit pa ng sinturon dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon sa National Food Authority, posibleng abutin pa ng hanggang Setyembre ang dagdag presyo sa bigas dahil sa pagpasok ng lean months. Samantala, ang presyo ng bawang kada kilo mas mahal na kumpara sa presyo ng karne sa merkado. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Mukhang kinakailangan pang maghigpit ng sinturon ang ilan sa ating mga kababayan dahil sa pagtaas ng ilang mga pangunahing bilihin. Una nang sinabi ng National Food Authority na tataas ng 1 hanggang 2 piso ang presyo ng commercial rice dahil sa lean season. Yan ang paliwanag ni NFA spokesperson Director Rex Estoperez. Kumapit po yung lean months natin. Yan yung year in year out po na experience. No? Pag lean months, ibig sabihin walang ani, nag-a-adjust po ang presyo at gumagalaw yan ng pataas po. Sa kabila nito, walang dapat ipag-alala ang pansamantala lamang ang pagtaas ng presyo ng bigas. Dagdag pa ni Estoperez, nariyan naman ang NFA rice na maaring bilhin sa kanilang accredited retailers bilang alternatibo sa commercial rice. Nasa 27 pesos per kilo ang regular milled rice ng NFA habang nasa 32 pesos per kilo naman ang well-milled rice. Mag-normalize po yan after the main season. Yung main season natin na harvest dapat is this coming September. Yun ang inaasahan natin. Pero depende yun sa production natin. Kung wala po tayong malakas na bagyo at saka yung kalamidad, pati yung epekto ng El Nino at kung mataas yung ating production, mag-normalize po yan. Marami na tayong supply by that time. Pero tinitingnan pa rin natin yung effect nitong El Nino at saka yung ating bagyo. Mga last quarter po, dyan dumadaan yung bagyo sa atin. Tayo natin ang bigas ng pamahalaan at huwag po tayo magsayang ng pagkain, lalong-lalo na pong kanin. Para naman sa bawang, laking gulat ng karamihan ng dumoble ang presyo nito sa merkado. Paliwanag ng Department of Agriculture, marahil ay bungsod ito ng pagtataas ng presyo ng garlic traders o di kaya hindi pagkuha ng mga locally produced garlic. Iniimbestiga kagawaran ang posibleng pagmanipula sa presyo ng ilang traders. Yan po ang masusing pinag-aaralan ng Department of Agriculture para po malaman kung posible, yung sinasabi mo po na possibility na meron pong mga traders na gumawa po ng ganitong sanhi ng pagkataas ng presyo ng ating mga luya at ang ating bawang. Kaya nga po patuloy ang ginagawang pag-aaral at pagkasagawa ng investigasyon ng Department of Agriculture. Para maibsan ito, may umiikot na rolling stores ang Department of Agriculture sa mga palengke na siyang nagbebenta ng mga lokal na bawang. With that, nakitahan na po natin ng pagbaba ng presyo. Like for example, kung dati po ang ating mga lokal na bawang ay nabebenta siya ng mahigit 200, ngayon po, through our rolling store, nagkaroon po tayo ng mga presyuhan na on the average of the 180 pesos. Magadala po tayo sa Kamuning Market, sa Roosevelt, sa Muñoz, Tandangsora, Muntinlupa, Pasay, New Dagonoy, Mandaluyong Market, at sa mga susunod pa pong linggo ay magkakaroon pa rin po tayo ng ating tinatawag na rolling store. Umaasa ang Department of Agriculture na maibabalik sa normal na presyo ang bawang sa katapusan ng Hunyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.